Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 476, mga gawain sa gabi. Ang kumikinang na liwanag ng papalubog na araw ay nagsiwalat ng isang kulay dugong lupain. May dugong tumutulo mula sa tuktok ng cultivation tower ng Holy Courtyard ng Zuyu. Ang isang bangkay ay dahan-daang nahulog mula sa himpapawid at bumagsak sa pulang-pula na ilog sa ibaba na may malakas na pagsabog. Ang tunog ng pagbagsak ng katawan ay tahimik, ngunit tila umaalingaw sa mapanglo na katahimikan. Pagkatapos noon, walang makakaalam kung paano namatay si Duan Tianlang. Siya ay kumilos na parang duwag hanggang sa huli at nagbuwis ng sariling buhay upang maiwasan ang higit pang pagdurusa. Ang tanging naging saksi sa kanyang pagkamatay ay ang mga tropang Chiexi, sila lang ang makakaalam kung paano namatay si Duan Tianlang. Sa lupa, lahat ng tropa ng Chiexi ay nakatingin sa bangkay ni Duan Tianlang habang ito ay nahulog mula sa tore. Siya ang kanilang kaaway na kinasusuklaman nila at ngayon ay patay na siya sa wakas. Si Duan Tianlang ay pumatay ng daan-daang libo ng kanilang mga kapatid upang isabatas ang kanyang pakana. Ang utang na iyon ng dugo ay hindi mababayaran nang wala ang kanyang kamatayan. Sa wakas ay binayaran na ni Duan Tianlang ang kanyang mga aksyon. Lahat ay nagtaas ng ulo at tumingin kay Lin Feng sa tuktok ng cultivation tower. Hindi sila binaygo ni Lin Feng at ginawa niya ang eksaktong ipinangako niya. Patay na si Duan Tianlang at sa wakas ay nakaganti na sila. Sa sandaling iyon, halos walang ingay sa loob ng Holy Courtyard ng Zuyu dahil halos lahat ng estudyante nito ay patay na. Bukod sa ilan na maaaring magtago sa ilang madilim na sulok, lahat ng iba ay patay na, at hindi magtatagal ang mga nagtatago ay matatagpuan at papatayin din. Sa ilalim ng liwanag ng papalubog na araw, ang pulang baluti ng mga tropang Chiexi ay tila nasa loob ng dagat ng dugo at mga bangkay. Sinulyapan ni Lin Feng ang Holy Courtyard ng Zuyu. Sa sandaling iyon, siya ay nasa pinakamataas na punto na tinatanaw ang buong looban, lahat ay nakikita niya. Tapos na, sabi ni Lin Feng sa mahinang boses. Ang Holy Courtyard ng Zuyu ay nawasak at si Duan Tianlang ay patay na. Tanging ang pinakamaimpluwensyang at pinakamakapangyarihang mga kaaway niya ang nabubuhay pa, ang One Shou Sect at ang Yu Clan, ngunit pati na rin ang mga nakatagong figure na nagtago sa mga anino ng Imperial City. Dumating si Lin Feng sa Imperial City, at hindi na impluwensyahan ng kanyang personal na damdamin. Ang mga nagtatago sa mga anino ng Imperial City at ang mga may kontrol, marahil ay hindi komportable sa kanya doon. Ang Holy Courtyard ng Zuyu ay ang unang hakbang lamang sa kanyang daan ng paghihiganti. Mayroon kang buong gabi, linisin ang lahat dito at alisin ang lahat ng pagkakaroon ng Holy Courtyard ng Zuyu, ito ngayon ay kabilang sa Yunhai Sect. Walang pakialam na sabi ni Lin Feng. Ang kanyang boses ay umalangaw sa malayo, na nagpapahintulot sa lahat sa lungsod na marinig ang kanyang mga salita. Mula sa araw na iyon, ang Holy Courtyard ng Zuyu ay magiging bahagi ng Yunhai Sect. Matapos wasakin ni Lin Feng ang Holy Courtyard ng Zuyu, hindi na siya bumalik sa Yunhai Mountain Chain, sa halip, kinuha niya ang teritoryo ng Holy Courtyard of Zuyu bilang bahagi ng Yunhai Sect. Ang Yunhai Sect ay nag-claim na ngayon ng isang teritoryo at naging isang kapangyarihan sa loob ng Imperial City. Ang silhouette ni Lin Feng ay kumikislap habang siya ay nawala. Unti-unting pinapula ng papalubog na araw ang kalangitan, na lumilikha ng isang mundo ng pula na pumapalibot sa mga tropang Chiexi. Ang madilim na liwanag ng gabi ay mapanglo at mapanglo na parang tubig. Napakatahimik ng gabing iyon, walang kahit isang ingay sa Imperial City, nawala ang buhay na buhay at mataong kapaligiran nito sa nakaraan. Malamig, mapanglo ang hangin, kung minsan ang banayad na simoy ng hangin ay dadaan sa malungkot na mga lansangan ng lungsod, na nagiging sanhi ng atmosfera na tila mas mapanglo. Alam ng lahat sa lungsod na si Lin Feng ay pumunta sa Imperial City kasama ang kanyang mga tropang Chiexi sa pangalan ng Yunhai Sect. Alam nila na sinira niya ang Holy Courtyard ng Zuyu at lahat ay nanatili sa loob ng kanilang mga tahanan noong gabing iyon. Ang araw ay naging maganda para sa ilang mga tao. Inilagay nila ang kanilang pag-asa kay Lin Feng at tinupad niya ang kanyang Nagulat si Lin Feng ng maraming tao at marami ang nayanig ang kanilang mga kaluluwa. Ang lakas ni Lin Feng ay hindi kapanipaniwala at ang kanyang mga aksyon ay walang awa. Alingaw na sa panig ni Duan Tianlang, lumitaw ang isang magsasaka ng ika-6 na layer ng Zuanqi upang pigilan si Lin Feng kasama ang 5 tagapagsaka ng ika-5 layer ng Zuanqi. Gayunpaman, pinatay ni Lin Feng ang 5 cultivator ng ika-5 layer ng Zuanqi at naging dahilan upang makatakas ang cultivator ng ika-6 na layer ng Zuanqi matapos na masugatan ng husto. Ang pangalan ni Lin Feng ay muling kumalat sa buong bansa ng Zuyu. Sa kalagitnaan ng gabi, sa loob ng isang malawak at marilag na palasyo sa lalim ng bundok. Sa palasyong iyon, may nakaupong nakaharap sa dingding habang nagmumuni-muni. Ang taong iyon ay ganap na hindi gumagalaw na para bang naging estatwa. Hakbang! 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 Sa ganap na tahimik na palasyo, dumating ang tunog ng tahimik na mga yabag na papalapit na umalangaw sa tahimik na palasyo. Ang taong nakaharap sa dingding ay nanatiling ganap na hindi gumagalaw na para bang wala siyang narinig na ingay. Isang tao ang lumitaw sa likuran niya at nakatayo doon, hindi gumagalaw. Hindi siya kumibo at naghintay lang. Isang nakakatakot na katahimikan ang muling bumalat sa palasyo. Matapos ang tila mahabang panahon, nagsalita ang taong nakaharap sa dingding, habang nanatiling hindi kumikibo. Bakit ang aga mo dito? Dahil sa mga araw na ito, hindi ka panipaniwalang mga bagay ang nangyari sa Zuyu. Ang Imperial City ay sumasailalim sa ilang mahahalagang pagbabago. Sabi ng matigang nakatayo, manatiling kalmado. Sabi nung nakaupo habang nakaharap sa dingding, umalangaw ang boses niya sa atmosphere. Manatiling kalmado, kahit anong mangyari, dapat lagi tayong manatiling kalmado.
Hindi natin maaaring hayaang sakupin ng kaguluhan ng ating mga puso. Ang iyong kapatid ay mas mahusay kaysa sa iyo sa aspetong ito dahil hinayaan mo ang mga kaganapan sa mundo na makaapekto sa iyong pag-uugali. Sabi nung nakaupo, siya ay tumingin sobrang tahimik at hindi nababagabag. Kalmado. Matapos manatiling tahimik ng ilang sandali, ang nakatayo ay inulit ang salitang kalma at tumango, malinaw na siya ay nabalisa. Sabihin mo sa akin, ano ang nangyari? Sabi nung nakaharap sa pader. Alam mo na kung ano ang nangyari noong national competition, nagpakita si Yu Minghi. Ngayong nalalapit na ang Great Competition, dumating na ang mga miyembro ng Dragon Mountain Empire kasama ang ilang tao mula sa Tianfeng, ngunit pinatay ni Lin Feng ang ilan sa mga tao mula sa panig ni Tianfeng. Pagkatapos, ngayon, nilusob niya ang Holy Courtyard ng Zuyu kasama ang isang hukbo at nagsimula ng massacre. Nilusob niya ang Holy Courtyard ng Zuyu. Iyan ay isang magandang bagay para sa iyo. Sabi ng nakaupo at nakaharap sa dingding. Pero may mga disadvantage din ito. Talagang totoo. Ang pagkawasak ng Holy Courtyard ng Zuyu ay magbibigay sa kanya ng mga pakpak, ngunit may ilang mga salungatan na lilito at natatakot ako na ang mga salungatan na iyon ay mabilis na maging masyadong matindi, at kami ay mahuhuli na hindi handa. Bamantong hininga ang nakatayo. Dumating si Lin Feng sa Imperial City na hindi niya inaasahan. Ang mga aksyon ni Lin Feng ay wala sa kanyang mga kalkulasyon. Walang mababago sa puntong ito. Kaya kalmado lang na manood habang nagaganap ang mga pagbabago. Ang kailangan mo ngayon ay oras, isaisip mo lang iyon. Sabi ng nakaupo at nakaharap sa dingding. Tumango ang binata na nakatayo, siya, syempre, alam na kailangan niya ng oras, mas alam niya iyon kaysa sa iba. Nagkaroon din ng ilang mga kaguluhan sa loob ng Yu Clan. Gusto nilang mag-propose ng kasal nina Yu Tianming at Xinye. Xinye, sabi ng lalaki pagkatapos ng panandaliang paghinto, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya sa unang pagkakataon. Pagkatapos ay sinabi niya, ang matandang iyon na si Yu Qingshan ay kasing tigas ng ulo, ipaalam sa kanila na ang kanilang iminungkahing pagsasama ay tinanggihan. Dahil mahal ni Xinye si Lin Feng, papayag lang kami sa kanilang pagsasama. Hindi ka tutol sa kanilang pagsasama. Ang galing niyan. Sabi ng binata habang nakangiti. Ang kapangyarihan ng pangunawa ni Lin Feng ay hindi kapanipaniwala at nakakatakot, hindi siya mas mahina kaysa kay Yu Tianming. Mayroon siyang hindi kapanipaniwalang talento at patuloy na lumilikha ng kanyang sariling magandang kapalaran, bakit ako tutol sa kanilang unyon? Sabi nung nakaupo na may maliit na ngiti. Magiging lubhang kawili-wili ang paghaharap ni na Yu Tianming at Lin Feng. Pumunta ka para sa pagpayag ko. Huwag kang mag-alala, gawin mo lang ang gusto mo. Nasa iyo na si Zuyu, ano ang kailangan mong alalahanin? Pumunta ka lang at maging matapang. Napakatalino mo, kahit mabaygo ang mga plano mo, wala akong sasabihin. Ang natitira ay para sa langit ang magpapasya. Sabi ng nakaharap sa dingding sa binata. Confident ang nakaupo, may tiwala siya sa binata. Binigyan niya siya ng kontrol kay Zuyu. Sa Zuyu, kakaunti ang nakakaalam kung sino ang naghari sa bansa. Tanging ang mga nasa pinakaubod lang ang nakakaalam kung paano pinamamahalaan ang bansa. Naiintindihan ko, ama. Bahagyang yumuko ang binata sa harapan ng ama at saka nagsimulang umatras, hindi ito lumingon, umatras ito habang nakayuko sa ama. Napakalaki ng palasyo, nang mawala ang binata sa di kalayuan, isang nakakatakot na katahimikan ang muling sumalakay sa misteryosong palasyo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 477, ang hatol ni Lin Feng. Sa madaling araw, isang malamig na hangin ang hamampal sa mga kalye ng Imperial City, ang mga taong inaantok pa rin ay agad nagigising sa malamig na simoy ng hangin. Hindi nagtagal, natuklasan ng mga taong dumaan sa Holy Courtyard ng Zuyu na hindi na ito ang Holy Courtyard. Sa malaking gate, wala na ang pangalang Holy Courtyard of Zuyu, ito ay pinangalan ng Yunhai Sect na ikinagulat ng lahat. Nawasak ang Holy Courtyard ng Zuyu at pinalitan ng Yunhai Sect ang pwesto nito sa loob ng Imperial City. Napaka-agresibo ni Lin Feng. Napaka-bold. Nagbuntong hininga ang mga tao sa lungsod. Nilipol ni Lin Feng ang Holy Courtyard ng Zuyu at naitatag pa ang Yunhai Sect sa loob ng Imperial City. Gaano ka-agresibo? Gaano kalakas? Napakayabang. Tanging isang baliw na tao na tulad ni Lin Feng ang makakagawa ng ganoong napakalakas na galaw. Sa sandaling iyon, wala nang dugong makikita, ang mga bakuran ay nilinis na ng husto. Ang lahat ng mga gusali, ang pavilion, ang mga lawa at ilog ay nalinis na at wala na silang anumang bakas ng dugo. Ang buong teritoryo ay tila inalis ng malakas na ulan ang lahat ng bakas ng masaker. Ang mga bangkay na nagkalat sa buong teritoryo ay naglaho rin ng walang bakas, na para bang ang masaker ay isang panaginip lamang. Tinipon ni Lin Feng ang mga tropang GXC at ang kanyang mga tao mula sa Yangzhou City upang lubusang linisin ang anumang bakas ng Holy Courtyard mula sa pagkakaroon. Sa isang gabi, isang hukbo ng mga tao sa daan-daang libo ang nagwalis sa teritoryo. Ang teritoryo ay ganap na nagbago at ito ay mukhang mas kahanga-hanga kaysa sa nakaraan. Ang ganitong gawain ay hindi mahirap sa lahat ng napakaraming tao. Ang Yunhai Sect ay mayroon na ngayong kapangyarihan na gawin ito. Pagkatapos ng gabing iyon, bukod sa ilang gusali mula sa orihinal na disenyo, lahat ay nabago. Ang buong teritoryo ng Holy Courtyard ng Zuyu ay nasa ilalim na ngayon ng kontrol ng Yunhai Sect. Ang mga sinaunang aklat, kasanayan at teknik, gayon din ang lahat ng mga batong dalisay at ugat ng lupa mula sa dating Holy Courtyard ng Zuyu ay nabibilang na ngayon sa Yunhai Sect. Sa sandaling iyon, sa labas ng Imperial Palace ng Hari, mayroong napakaraming tao na nagtitipon. Ang mga taong iyon ay nag-uusap at nag-uusap sa iba't ibang mga kaganapan.
Lahat sila ay mukhang malamig sa yelo at sobrang sama ng loob. Ang mga taong iyon ay pawang mayaman at marangal na magsasaka mula sa Imperial City. Lahat sila ay matigang nakapila sa labas at marami ang naroon buong gabi. Hindi man sila makapasok sa palasyo ay nagtipon silang lahat sa pasukan. At saka, lahat ng mga taong iyon ay may pagkakatulad. Lahat sila ay may hawak na bamboo slips na may mataas na kalidad. Ang lahat ng mga bamboo slip na iyon ay may parehong nilalaman at layunin, kahit na ang mga salitang ginamit ay hindi magkapareho. Lahat sila ay tungkol kay Lin Feng na pinilit na pumasok sa Imperial City nang hindi nagbibigay ng mukha sa Imperial Clan, kasama ang isang listahan ng lahat ng mga krimen ni Lin Feng. Lahat ng mga bamboo slip na iyon ay isinulat gamit ang dugo upang ipakita ang sukdulan ng nilalaman. Sa sandaling iyon, sa loob ng palasyo, isang grupo ng mga tao ang lumipat patungo sa malaking gate. Sa wakas, nakarating sila sa harap ng karamihan bago huminto. Lahat ay mukhang nabalisa at tensyonado, lahat ay dumating upang humiling, gusto nilang si Lin Feng ay masentensyahan ng kamatayan. Isang silweta ang lumabas mula sa grupo patungo sa harapan ng karamihan at nagsabi. Ibigay mo sa amin ang gusto mong iulat at iuulat namin ang mga detalyeng nilalaman sa Monarco. Tumanggo ang mga tao at iniabot ang kanilang mga bamboo slips. Yaong mga taong dumating mula sa loob ng palasyo ang namamahala sa pagpapadala ng mga mensahe sa pagitan ng mga tao ng lungsod at ng Monarco. Sa labas ng palasyo, nakangiti ang mga nanggaling sa loob ng palasyo at kumukuha ng mga bamboo slips. Ang mga taong iyon sa labas ng palasyo ay may maraming kapangyarihan sa monarkiya at ipinadala nila ang kanilang mga nakababatang henerasyon upang linangin sa Holy Courtyard ng Zuyu, ngunit pinatay sila ni Lin Feng, kaya gusto nilang mamatay si Lin Feng. Isang tao ang lumabas sa palasyo at sinabi sa mga mensahero. Huwag mag-aksaya ng oras, magmadali at dalhin ang kanilang mga mensahe sa Monarco. Pagkatapos, ang lahat ng mga mensahero ay mabilis na kinuha ang lahat ng mga slip na kawayan at agad na bumalik sa palasyo ng Monarco. Nang makita ng mga tao na ang kanilang mga kawayan ay dinadala sa loob ng palasyo ng hari, ang kanilang mga mata ay nagsimulang kumislap sa malamig na mga ilaw. Lahat sila ay mukhang kinakabahan at nangangamba. Lin Feng ang kanyang hukbo sa Imperial City, magagalit ba ang monarch sa mga aksyon ni Lin Feng? Siguradong mamamatay si Lin Feng. Napakaraming tao ang nagsama-sama upang hilingin ang kanyang kamatayan, 1,000 tao ang nagdala ng mga bamboo slip at ginamit ang kanilang sariling dugo bilang tinta. Lahat ng mga mensaheng iyon ay kinundena ang pag-uugali ni Lin Feng. Hindi ko akalain na ikaw mismo ang pupunta rito, Ministro Dugu. Sabi ng isang taong nakasuot ng asul na silken na damit sa isang matandang lalaki na may marangal na presensya. Ang mga matatalim na ilaw ay kumikislap sa mga mata ng matanda at sinabi niya. Kung hindi makukuha ni Lin Feng ang hatol ng kamatayan, hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Haha, ang sama ng pakiramdam ko. Hindi dapat mag-alala si Ministro Dugu. Napaka-agresibo at mayabang ng lokong iyon, hindi ka paniniwala. Sa pagkakataong ito, pumasok siya sa Imperial City kasama ang kanyang hukbo at hindi nagpakita ng paggalang sa batas. Pinatay pa niya ang mga inosenteng estudyante ng Holy Courtyard of Zoo, hindi siya patatawarin ng monarch, tiyak na hahatulan niya siya ng kamatayan. Sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaasol na damit habang nakangiti kung saan tumanggo ang lalaki mula sa Dugu Clan. Inaasahan ng lahat na iyon ang magiging resulta. Nararapat na mamatay si Lin Feng para sa kanyang mga krimen. Kung hindi namatay si Lin Feng, hindi na sila muling makakadama ng kapanatagan. Lahat ay tahimik na naghihintay sa labas ng palasyo, naiinip silang malaman kung kailan magaganap ang pagbitay kay Lin Feng. Nakatingin lang sila sa napakalaking palasyo at naiinip na naghihintay sa hatol. Kahit na ang Monarco ay bihirang magpakita ng kanyang sarili, sa bawat oras na siya ay nagpapakita, ito ay hindi kapanipaniwala at ang mga tao ay palaging hinihinga sa paghanga kapag nasa kanyang harapan. Kumbinsido sila na sa pagkakataong ito, sasang-ayon ng Monarco sa kanilang kahilingan. Lumipas ang ilang oras, kahit saglit lang, pakiramdam ng mga tao sa labas ay naghihintay sila ng walang hanggan. Sa wakas, isang taong may hawak na gintong pergamino ang lumipad palabas ng palasyo ng Monarco at agad na dumaong sa harap ng karamihan. Matandang lalaki mula sa Dugu Clan ay humakbang pasulong at iwinagayway ang kanyang kamay, sa isang iglap ay lumipad ang gintong pergamino sa kanyang kamay. Nangangating ipagpatuloy ito, agad na binuksan ng matanda ang gintong pergamino at biglang nagtaka. Minister Dugu, ano ang sinasabi nito? Tanong ng isang taong papalapit sa kanya sa paghihintay. Oo, hinatulan ba ng kamatayan si Lin Feng? Ang mga tao ay huminga ng mas mabilis at nasa sabik. Maraming tao ang nagkukumpulan sa paligid ng matandang lalaki ng Dugu Clan, pagkatapos ay ibinigay niya ang pergamino sa kanila at nakita lamang nila ang ilang salita na nakasulat. Natigilan silang lahat nang mabasa ang mensahe. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata, kumurap sila ng ilang beses ngunit hindi nagbago ang mga salitang nakasulat na may maislan na kaligrapya. Sa gintong sulatan, mayroong 5 na salita. Si Lin Feng ay inosente. Si Lin Feng ay inosente. Paano naging posible iyon? Paano magiging inosente si Lin Feng? Sumakay siya sa Imperial City kasama ang isang hukbo, na ginawa siyang isang rebelde, isang taksil. Si Duan Tianlang, ay isang maharlika ng Imperial Clan ay may napakataas na katayuan. Si Lin Feng ay isa lamang marquis, ngunit si Duan Tianlan ay dapat na pinatay ni Lin Feng, iyon ang kanyang pangalawang krimen, para doon lamang, si Lin Feng ay dapat na hatulan ng kamatayan.
Nilikha ni Duan Tian lang ang Holy Courtyard of Zuyu at ang mga nakababatang miyembro ng clan ng mga mayayaman at marangal na magsasaka ay pawang mga estudyante niya, ngunit pinunasan ni Lin Fang ang Holy Courtyard ng Zuyu mula sa pag-iral, pinatay niya ang lahat ng miyembro nito na inosente, na ay ang ikatlong krimen ni Lin Fang. Ngunit si Lin Fang ay inosente. Ang dibdib ng maraming tao ay malakas na kumabog, sila ay nagalit. Gayunpaman, hindi ito nakita ng Monarcho sa ganoong paraan. Ang matandang lalaki ng Dugu Clan ay tumalikod at nagsabi, paumanhin sa paggawa ng gulo ngunit gusto kong makita ang Monarcho. Oo, ako din. Maraming tao ang nagsasabi na gusto nilang makita ang Monarcho, paano niya masasabing inosente si Lin Fang? Tinanggihan. Alam na ng Monarcho ang gusto ninyong sabihin. Sinabi niya sa akin na sabihin sa iyo na si Lin Fang ay ang patriarch ng Yunhai Sect, dumating siya sa Imperial City sa ilalim ng status na iyon, ang kanyang hukbo ay pawang miyembro ng Yunhai Sect at nabigyan ng pagpasok bilang mga individual na cultivator, sila ay itinuring na sekta. Miyembro at hindi hukbo, kaya hindi sila ituturing na mga armadong rebelde. Ang lahat ng miyembro ng sekta ay binigyan ng mga gwardya na makapasok sa Imperial City, kaya hindi ito krimen. Si Duan Tian lang, winasak ang Yunhai Sect at nasaksihan ni Lin Fang ang pagkawasak ng kanyang sekta, ngayon ay ipinatupad niya ang kanyang paghihiganti bilang patriarch ng Yunhai Sect, ito ay hindi isang krimen, ito ay personal na paghihiganti na nabibigyang katwiran ng ating batas. Ang katayuan sa lipunan ni Lin Fang at Duan Tian lang ay walang kinalaman sa alitan ng dugo sa pagitan ng mga sekta. Kung tungkol sa mga estudyante ng Holy Courtyard, nagpasya silang sumali sa Holy Courtyard ng Zuyu at sa gayon ay sinasadyang pumasok sa awayan ng dugo. Pinatay sila ni Lin Fang dahil miyembro sila ng Holy Courtyard ng Zuyu at sa gayon ay mga kaaway niya, hindi niya pinatay ang mga inosente. Ang pagkawasak ng Holy Courtyard ng Zuyu at ang muling pagkabuhay ng Yunhai Sect ay makatwiran. Si Lin Fang ay hindi nakagawa ng anumang krimen at naayos lamang ang isang awayan ng dugo sa pagitan ng dalawang partido. Kaya naman, inosente si Lin Fang. Mabagal na sabi ng mensahero ng hari habang itinatanggi ang lahat ng mga krimen na inakusahan ni Lin Fang. Natigilan ang lahat at hindi alam ang isasagot. Si Lin Fang ay inosente. Maraming tao ang hindi nakayanan, hindi sila pumayag na tanggapin ang hatol na iyon. Siyempre, ang mga aksyon ni Lin Fang ay makatwiran habang siya ay naghihiganti, lahat kayo ay may katwiran sa batas na pumunta at harapin si Lin Fang upang isabatas ang inyong paghihiganti. Walang magtatangkang pigilan ka, walang pakialam na sabi ng messenger. Pinahintulutan silang pumunta at personal na maghiganti. Iyon ang mga batas kung ang lungsod na ito ng mga magsasaka, ngunit lahat ng naghihintay sa labas ay humahatak ng mahabang mukha. Maglakas loob ba silang pumunta at personal na hanapin si Lin Fang para sa kanilang paghihiganti? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 478, pababa ng bangin. Sa sandaling iyon, halatang hindi alam ni Lin Fang kung ano ang nangyayari sa loob ng Imperial Palace. Sa Yunhai Sect, sa loob ng dating teritoryo ng Holy Courtyard, mayroong 7 lugar kung saan ang mga silhouette ay kumikislap at gumagalaw. Parang sinisira nila ang mga gusali. Sa lupa, may makapal na China pumuno sa hangin. Si Mr. Chi at Mr. Wo ay nakatayo sa isa sa 7 lugar na iyon, nakatingin sila sa mga kumikislap na silhouette. Tumiti si Mr. Chi at sinabi, "Wo, matandang lalaki, ano ang plano ni Lin Fang? Anong klaseng formation? Bakit ang lahat ay nabalisa?" Ang mahusay na mga porma sayon ay ang ilusyon ng 7 bituin, ang 8 trigram na kulungan, at ang 9 na palasyong nagtitipon. Sa makatuwid, dapat ay ginagamit ni Lin Fang ang 7 locus yung ito upang bumuo ng ilusyon ng 7 bituin, sa palagay ko gusto niyang lumikha ng isang ilusyon. Pagbuo sa paligid ng sekta. Sagot ni Mr. Wo. Ang mga porma sayon na nangangailangan ng mas mababa sa 5 bahagi ay hindi ganoon kahirap, ito ay naging mas mahirap dahil ang bilang ng mga bahagi sa isang porma sayon ay tumaas, ngunit sila ay mas malakas din. Ang 7 bituin, ang 8 trigrams, ang 9 na palasyo ay maalamat, ang mga nakamamatay na porma sayon at ilusyon na iyon ay gumamit ng napakaraming purong chi upang mapahusay ang kanilang kapangyarihan. Ang mga pormasyong ito ay hindi maisip, sa huli ay maaari pa nilang bumuo ng mga purong chi na palasyo. Siyempre, chismis lang ito, wala nang iba pa. Ito ay hindi isang ganap na katotohanan. Kasabay nito, totoo na ang mga napakalakas na porma sayon ay maaaring gumamit ng purong chi upang pahusayin ang kapangyarihan ng mga porma sayon, tulad ng 9 na porma sayon ng mga palasyo na maaaring magamit upang makulong at pumatay ng mga tao. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay ay palaging ang pundasyon ng isang porma sayon. Bukod pa rito, ang napakalakas na porma sayon ay hindi limitado sa 7 bituin, 8 trigramo at 9 na palasyo. Ang ilan sa mas komplikadong porma sayon ay binubuo ng paglikha ng maraming porma sayon bilang mga bahagi ng mas malaking porma sayon. Ang 7 bituin, 8 trigram at 9 na palasyo ay ang karaniwang kilala ng mga maalamat na porma sayon at ilusyon, ngunit mayroon pa rin silang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Bukod dito, ang pagsasama-sama ng ilang mga porma sayon ay magiging sanhi ng kapangyarihan ng mga porma sayon na maging mas nakakatakot. Siyempre, ang pagkuha ng kaalaman na kinakailangan upang lumikha ng mga uri ng mga porma sayon ay napakahirap, at pagkatapos ay ang antas ng paglikha ng mga ito ay hindi sa daigdig. Sa kontinente ng Siyam na Ulap, ang mga tao ay bihirang mag-provoke ng isang napakalakas na formation master, sila ay nakagawa ng isang formation upang madaling pumatay ng isang hukbo ng milyon-milyon sa isang iglap, na nag-iiwan lamang ng pagkawasak sa kanilang kalagayan.
Noong mga araw na iyon, kahit na nakagawa si Lin Fang ng mga porma sayon, malayo siya sa pagiging malapit sa isang formation master, sinusubukan lang niyang unawain kung paano gumagana ang mga ito at nalaman niyang natutunan niya ang mga ito ng may kahangahangang bilis. Sa tulong ng 36 na kababaihan na medyo bihasa sa paglikha ng mga porma sayon at spell, mayroon ng makapal na ambon at hamog sa paligid ng Yunhai sect, ang buong lugar ay napapalibutan ng ilusyonaryong ambon. Ang mga porma sayon ay hindi kapani-paniwalang misteryoso, hindi sila mas mababa sa alchemy. Bamantong hininga si Mr. Go habang nakatingin sa ambon na patuloy na tumataas sa hangin. Ang mga kasanayan at diskarte ay kabilang sa paglilinang, ang mga table task ay kabilang sa alchemy, habang ang mga spells at porma sayon ay kabilang din sa kanilang sariling mga larangan ng kadalubhasaan. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang misteryoso at malalim na larangan. Hindi kailanman mauunawaan ng mga tagalabas kung paano ito gumagana. Obvious naman. Ang kontinente ng Siyam na Ulap ay napakalawak at walang hangganan na hindi natin alam kung gaano kalaki ang sukat nito. Hindi pa kami nakakalabas ng Zuyu, kaya itinuring kaming short-sighted. Nabasan namin ang mga aklat na isinulat ng mga napakalakas na alchemist, ngunit ang mga taong iyon ay hindi tumigil sa kanilang paglilinang. Ang napakalakas na alchemist ay sinasamba at iginagalang ng mga tao, ang mga tao ay magpapatira pa sa harap ng mga tanyag at kilalang tao. Ang napakalakas na mga master ng porma sayon ay maaaring lumikha ng hindi maisip na pagkawasak at karapat-dapat sa paggalang ng mga tao. Siyempre, kahit alchemy o formation ang pag-uusapan, lahat sila ay nakabatay sa personal na paglilinang, iyon ang pangunahing prinsipyo. Sabi ni Mr. Chi habang bamantong hininga, nagpapahayag ng sariling opinyon. Si Mr. Go ay may malalim at makabuluhang ekspresyon sa kanyang mga mata at tumanggo. Ang mga hindi nagsusumikap, maging ito ay cultivation, formations o alchemy, hindi sila magtatagumpay. Bukod dito, maaari silang patayin anumang oras ng mas malalakas na magsasaka. Ang paglilinang ng isang tao ay ang pangunahing pundasyon ng lakas sa mundo. Kayong mga matatanda ay nasa mabuting kalooban, nakikita ko. May humarang sa kanila ng sandaling iyon habang tumatawa. Nanggaling ito sa likod ng dalawang matanda. Nagulat sila, lumingon sila at nakita si Lin Fang na tumatawa sa likuran nila. Nagulat sila at saka ngumiti ng pilit. Lin Fang, malakas ka na para patayin kami anumang oras. Sabi ni Mr. Wu habang umiiling. Naglakad si Lin Fang patungo sa kanila habang nakatakip ang kanyang tenga, umarte lang siya na parang walang narinig. Kung gusto ni Lin Fang na patayin sila, patay na sila. Ang cultivation ni Lin Fang ay hindi kapani-paniwala at nakikita nila ang maliliit na pagbabago sa kanya, halimbawa ang chi ni Lin Fang ay hindi tumutulo mula sa kanyang katawan at kapag siya ay lumakad, hindi siya naglalabas ng kahit isang tunog. Hindi mo lang pinapansin. Sabi ni Lin Fang na itinatanggi na may kahinaan ang dalawang matandang lalaki. Pagkatapos ay sinabi niya, kanina pa, pinag-uusapan mo ang kontinente ng Siyam na Ulap, na ito ay itinatag sa personal na paglilinang. Talagang samasang-ayon ako sa iyo. Tanging kapag malakas ka, maaari mong maabot ang langit at lipulin ang lahat sa iyong paraan. Gayunpaman, dahil alam ng lahat na ang paglilinang ay ang susi sa lahat, bakit napakaraming tao ang nagsasanay ng alchemy, formations at iba pang hindi karaniwan na mga kasanayan? Lin Fang, kailangan mong maunawaan na hindi lahat ay kasing galing mo sa paglilinang. Maraming tao, kapag nagsasanay sila ng cultivation, nahahanap ang kanilang mga sarili sa isang bottleneck at hindi makakapasok sa susunod na layer. At ang pagsasanay sa cultivation na panatiko tulad ng isang baliw ay hindi rin laging humahantong sa tagumpay. Kung ang kanilang ugali o ang kanilang kapangyarihan ng pangunawa ay hindi sapat, kung gayon hindi nila mapapabuti ang kanilang paglilinang sa susunod na antas. Pagkatapos ang kanilang antas ng paglilinang ay umabot sa isang limitasyon na hindi na maaaring umunlad. Siguro kung magsasanay ka ng ilang hindi pangkaraniwan na mga bagay sa hinaharap, mauunawaan mo ang mga benepisyo nito, sa isang punto, maaari mong maabot ang iyong limitasyon at hindi na makalusot sa iyong paglilinang. At saka, hindi mo masasabi na walang silbi ang alchemy at formations, pareho silang napakalakas. Ang isang taong maaaring gumawa ng mga Zuan na table task na may average na kalidad ay maaaring makatulong sa mga tao sa Zuan Chi layer sa kanilang paglilinang, at sa pagkakataong iyon, hindi lamang sila tinutulungan ng alchemist, ngunit maaari rin silang makatanggap ng mga pabor at bayad bilang kapalit. Bukod dito, maaari ring gamitin ng mga alchemist ang mga table task sa kanilang sarili upang makinabang sa kanilang sariling paglilinang, kaya bakit hindi ito pag-aralan? Naunawaan ni Lin Fang at tumango. Sa katunayan, iyon talaga ang nangyari. Naisip din ni Lin Fang ang mga bagay na ito. Tinanong lang niya ang kanilang opinyon dahil tinatanong niya sa sarili niya ang mga tanong na ito. Napagtanto niya na sa landas ng cultivation, ng alchemy o formations, palagi siyang napakatalino, ang problema ay nagdudulot din ito sa kanya ng pag-aalinlangan kung paano siya dapat magpatuloy. Ano ang dapat niyang gawin para mas ulit ang kanyang potensyal? Paano niya mapakinabangan ang mga benepisyo ng kanyang potensyal? Lin Fang, alam ko ang iniisip mo pero may gusto akong sabihin sa iyo, sa landas ng alchemy o formations, napakatalino mo at dapat mong iwasang sayangin ang iyong talento. Siguro balang araw, mare-realize mo na lahat ng pinag-aaralan mo ay haantong sa hindi maisip na resulta. Oo, ang personal na paglilinang ay magbibigay daan sa iyo na maabot ang langit, ngunit hindi ito nangangahulugan na ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Isipin kung wala ka rito at may nananakot sa iyong kasintahan, sa iyong mga kaibigan o sa iyong pamilya, ano ang magagawa mo?
Gayunpaman, kung ikaw ay isang napakatalino na alchemist na nagpalakas sa kanila ng iyong mga table task, o lumikha ng hindi kapani-paniwalang mga porma sayon, maaari nilang protektahan ang kanilang sarili nang wala ka. Kahit na wala ka roon, hindi mo pa rin sila direktang mapoprotektahan mula sa pinsala. Sabi ni Mr. Wu, alam niya kung ano ang nararamdaman ni Lin Fang. Pagkatapos ay dinagdag niya, "Siyempre, Lin Fang, opinyon ko lang iyon, ang pinakamahalagang bagay ay makinig ka sa iyong puso." Tumiti si Lin Fang sa isang mainit at banayad na paraan, at tumango kay Mr. Wu bago sinabing, "Naiintindihan ko, Mr. Wu. Iyon ang pinakamahalaga kung ganoon. Hindi mo kailangan na sabihin ko sa iyo ang anumang bagay, gumawa ng iyong sariling mga desisyon. Hindi ka makakagawa ng napakalaking illusion formation sa paligid ng Yunhai sect kung hindi ka nagtitiwala sa sarili mong instincts. Hindi na kailangan para sa amin na magaksaya ng napakaraming enerhiya at napakaraming mapagkukunan upang malikha ito kung hindi man." Sabi ni Mr. Wu na gumawa ng ngiti sa gilid ng bibig ni Lin Fang. Ang dating teritoryo ng Holy Courtyard ay napakalawak. Tunay na gumamit si Lin Fang ng maraming enerhiya upang likhain ang napakalaking porma sayon na iyon. Nang likhain ang napakalaking porma sayon na iyon ay gumamit pa siya ng napakaraming purity stone na kinuha niya mula sa ugat ng lupa sa Mount Sword. Makalipas ang 3 araw, maraming tao ang naglalakad sa dating teritoryo ng Holy Courtyard ng Zuyu, na ngayon ay Yunhai sect. Kapareho ito ng dating ngunit napansin ng maraming tao na medyo naging kakaiba ang Yunhai sect. Pakiramdam nila ay naghahalusinate sila, ang Yunhai sect ay tila napapalibutan ng ambon kung titingnan mong mabuti. Gayunpaman, nang tumingin muli, ang lahat ay tila normal. Kakaiba. Akala ng maraming tao, parang iba ang Yunhai sect kaysa dati. Gayunpaman, sa sandaling iyon, lumitaw ang isang silhouette mula sa loob ng Yunhai sect na biglang tumalon sa hangin. Ito ay isang napakabata na lalaki na gumalaw sa hindi kapanipaniwalang bilis. Bukod dito, may isang mabangis na hayop na malapit na sumusunod sa likod ng binata. Nagulat ang mga tao nang makita sila. Si Lin Fang siguro. Nang makita siya ng mga tao, napangiwi sila at nagulat. Si Lin Fang iyon. Nakita na lamang nila si Lin Fang na biglang lumitaw at tumalon sa hangin habang ang kanyang may pakpak na tigre ay lumipad sa ilalim niya sa isang iglap. Tumapag si Lin Fang sa likod ng halimaw at pagtatapos ay lumipad sila sa malayo. Si Lin Fang ay mukhang isang celestial na nilalang, siya ay tila napakawalang ingat at ligaw. Si Lin Fang ay malayang lumipad sa mga ulap sa likod ng may pakpak na tigre. Kapag pinalo ng may pakpak na tigre ang kanyang mga pakpak, ito ay maglalakbay sa isang malaking distansya sa isang kisap mata. Ito ay nakakagulat na mabilis. Sila ay patungo sa Yunhai Mountain Chain. Ang Yunhai Mountain Chain ay medyo malayo sa Imperial City, ngunit sa bilis ng pakpak na tigre, aabutin lamang sila ng isang araw. Ang may pakpak na tigre ay nagpatuloy sa paglipad sa kalangitan hanggang sa kalaunan ay lumipad ito pababa sa mga ulap at nakarating sa itaas ng isang bangin. Pagkatapos ay tumawid ito sa isang layer ng fog at nagpatuloy sa pagbaba. Nakikita ni Lin Fang ang 8 tambol sa Precipice of Zanggu na nagpapaalala sa kanya ng kanyang panahon sa loob ng sekta. Sundin ng bangin, mga 1,000 metro. Bulong ni Lin Fang. Minsan na siyang pinangunahan ni Protector Bay doon. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumipad pababa at nakarating ng 1,000 metro sa ilalim ng Precipice ng Zanggu. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 479. Pagsira sa pintuan. Dumating si Lin Fang ng ilang libong metro sa ibaba ng bangin sa lambak at tumama sa bangin ng 3 beses, isang dagandong na tunog ang lumitaw at isang siwang ang nahayag. Iyon mismo ang lugar kung saan nakatakas si Lin Fang sa massacre kasama si Protector Bay. Nagulat ang may pakpak na tigre at walang tigil na kumikislap ang mga mata nito. Ang bangin na iyon ay nakakagulat na may nakatagong kuweba na may mga lihim sa loob. Pumasok tayo. Sabi ni Lin Fang sa mahinang boses sa may pakpak na tigre na ibinuka ang mga pakpak nito at agad na pumasok sa kuweba. Naglalaman ito ng chi ng isang sinaunang templo na nakatago mula pa noong unang panahon. Mayroong ilang mga painting at eskultura ng mga phoenix at dragon, may mga naglalakihang haligi na may mga inukit na sinaunang hayop, ito ay may napakahiwagang aura. Ang may pakpak na tigre ay umungal habang nakatingin sa isang pader. Tiningnan ni Lin Fang kung ano ang nakita ng may pakpak na tigre at biglang namangha, mayroong isang painting ng isang sinaunang mabangis na hayop, at ito ay isang may pakpak na tigre. Ang may pakpak na tigre sa pagpipinta ay may maybird na pakpak na nagpawi sa kalangitan. Ang sinaunang mabangis na chi nito ay tila nakakatakot, at ang balahibo nito ay parang mga tinak sa buong katawan nito na mukhang nakakatakot. Parang ang pagsisipilyo lang ng balahibo nito ay aabutin mo at braso. Iyon ay isang tunay na sinaunang mabangis na hayop. Mukhang marangal, maharlika at hindi kapani-paniwalang marahas. Naisip ni Lin Fang. Kahit na ang kanyang sariling may pakpak na tigre ay hindi kapani-paniwala, ito ay malayo sa pagiging kasing maharlika at kasing lakas ng may pakpak na tigre sa pagpipinta. Lahat ng mabangis na hayop sa mga painting dito ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Ang may pakpak na tigre na iyon sa larawan ay tila marangal at marilag. Ang mga nagtayo ng templong iyon ay tiyak na napakalakas. Naisip ni Lin Fang habang tinitingnan ang mga painting ng iba't ibang hayop. Kung ang nagtayo ng templong iyon ay hindi pa nakita ang mga mabangis na hayop na iyon, hindi sana niya mahuhuli ng husto ang kanilang aura at chi. Ang bawat pagpipinta ay tila ito ay isang aktwal na hayop. Tumakad si Lin Fang sa templo at nakita ang mga lamp na tila hindi na mapapatay. Nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam mula sa kanyang sarili, nagtataka talaga siya kung sino ang makakapagtayo ng ganitong misteryosong templo.
Maaaring ito ay itinayo ng isang nagsasaka ng layer ng Zunchi tulad ng isa na nagtayo ng ipinagbabawal na palasyo ng gobyerno ng Z. Maaaring ito ang kanyang libingan tulad ng sa gobyerno ng Z, isang lugar kung saan napunta ang isang cultivator ng Zun upang mamatay, iip lamang ni Linfang at ito ay sumagi lamang sa kanyang isipan sa isang segundo. Agad siyang naglakad patungo sa isang berdeng pinto na siya ring hindi niya nabuksan noong huli siyang nandito. Ang kanyang may pakpak na tigre ay nanatili sa kanyang tabi. Ang pintong iyon na gawa sa inukit na jade ay napakalaki at tila napakatibay pa rin. Pumunta si Linfang sa Yonhai Mountain Chain para tingnan kung mayroon siyang kapangyarihang kailangan para buksan ang pinto. Kung nagawa niyang buksan ito, marahil ay makakatuklas siya ng ilang hindi kapani-paniwalang mga lihim at makakuha ng akses sa ilang sinaunang kaalaman. Sikreto ang sinaunang templong iyon, malamang may dahilan iyon. Kyongchi, subukan mong buksan ang pinto sa pamamagitan ng pag-atake dito. Sabi ni Linfang sa kanyang may pakpak na tigre. Sa sandaling iyon, kahit na ang may pakpak na tigre ay isang level 2 Zuan Beast lamang, ang katawan nito ay napakalakas na at ang pisikal na kapangyarihan nito ay hindi kapani-paniwala. Kung ginamit nito ang buong lakas sa pag-atake sa pinto, marahil ito ay gagana. Turuar. Ang may pakpak na tigre ay umungal at nagsimulang mag-ipon ng momentum, dahan-dahan itong umuurong paatras habang naghahanda itong tumalon. Ang dalawang naglalakihang mga mata nito ay tila malamig sa yelo, nakatitig ito sa pintuan na gawa sa jade. Turuar. Ang may pakpak na tigre ay galit na umungal, sinimulan nitong pumutok ang kanyang mga pakpak, pamitik ito at sumugod sa pinto ng buong lakas. Boom boom boom. Isang malakas na tunog ang pumuno sa hangin at umalangaw sa buong templo. Walang humpay pero hindi gumagalaw ang pinto, parang bundok lang. Hindi man lang umuuga ang pinto. Ang may pakpak na tigre ay muling pinalo ang kanyang mga pakpak at umatras, ang kanyang mga kuko ay nagkakamot sa lupa habang sinusubukan nitong makakuha ng mas mabilis. Ang dalawang mabangis nitong mga mata ay mabangis pa ring nakatitig sa pinto, ayaw nitong sumuko. Si Kyongchi ay kasing tigas ng ulo ng isang tao. Ang mga Zuan level beast ay may katalinuhan ng isang young adult. Nang maabot nila ang antas ng tiyan, wala nang pagkakaiba sa pagitan nila at ng mga tao sa mga tuntunin ng katalinuhan. Naisip ni Linfang nang makita niya kung gaano kitigas ang ulo ng may pakpak na tigre. Ang may pakpak na tigre ay sumugod muli sa pintuan, mas pinabilis nito ang kanyang bilis at umatake ng mas malupit. Bzzzzzzzzz. Isang hagong na tunog ang umalangaw sa buong templo at ang pagkabigla ay napakatindi kaya ang may pakpak na tigre ay tumalbog palayo sa pinto at gamulong sa lupa. May dugo sa noo ng tigre kung saan inatake nito ang pinto ng buong lakas at ang pinto ay umatake pabalik. Tila nag-counterattack ang pintong iyon, mas marahas ang pag-atake, mas brutal ang gantang atake. Gayunpaman, hindi pa rin mabuksan ng may pakpak na tigre ang pintong iyon. Gumapang ang may pakpak na tigre mula sa lupa at umungal muli, wala itong ganang sumuko at walang pakialam sa pinsala. Hayaan mo akong subukan. Sabi ni Linfang. Ang may pakpak na tigre ay lumingon at tumingin kay Linfang, pagkatapos ay tumango ito ng nag-aatubili at tumabi. Gusto nitong malaman kung magagawa ni Linfang na sirain ang nakakainis na pinto. Tinitigan ni Linfang ang napakalaking pinto na iyon at huminga ng malalim. Dahil napag-usapan na niya ang lahat ng bagay sa Imperial City, mas nakadama siya ng pahinga at mas mapayapa ang kanyang isip. Kusa siyang pumunta sa templo ng mag-isa, ayaw niyang may makaalam patungkol sa pagkakaroon ng templo. Pagkatapos ng lahat, noon, sinabi sa kanya ni Protector Bay na kahit si Nanggang Ling ay hindi alamang tungkol sa templo, tanging ang mga tagapagtanggol ng sekta lamang ang nakakaalam ng pagkakaroon nito. Kung nagawa niyang buksan ang pintong iyon at pumasok, walang sasabihin kung ano ang maaaring makita niya. Kung nabigo siya sa pagkakataong ito, babalik na lang siya pagkatapos niyang lumakas. Bigla niyang pinakawalan ang kanyang dalisay na chi na lumikha ng isang bagyo sa hangin, ang kanyang mga damit ay lumilipad sa hangin ng purong chi. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamao at binomba ang kapaligiran. Urge. Nagulat si Linfang sa puso at kaluluwa, pagkatapos ay ibinagsak niya ang sarili sa pinto. Boom! Isang hagong na tunog ang kumalat sa hangin. Ang kamao ni Linfang ay biglang huminto sa pintuan at isang matinding lakas ang kumalat sa kanyang kamao at sa iba pang bahagi ng kanyang katawan na naging dahilan upang siya ay tumalbog pabalik. Parang may nakatagong lakas. Sabi ni Linfang sa mahinang boses. Muli siyang nag-ipon ng momentum at gumalaw na parang hangin. Muli niyang sinuntok ang pinto ng mas malakas pa sa isang sandali. Biz. Isang mas malakas na counterattack ang sumalakay sa kamao at braso ni Linfang sa sandaling iyon, ang kanyang balat ay napunit at ang kanyang laman ay nahayag, ito ay napakasakit. Kung mas maraming lakas ang inilagay niya sa kanyang pag-atake, mas malakas ang mga kontra-atake. Kung hindi niya masira ang pinto, sasaktan lang niya ang sarili niya. Bukod pa rito, hindi malinaw na nakikita ni Linfang ang lihim na lakas sa likod ng pintong iyon, tatagos ito sa kanyang katawan at magpapalipad sa kanya pabalik. Kung bibigyan ko ito ng higit na lakas, mas malakas ang mga counterattacks. Naisip ni Linfang habang nakatitig sa pintuan na iyon, tila may naiintindihan siyang kakaiba, ngunit sa parehong oras ay hindi niya naunawaan ang sikreto. Anong klaseng pakiramdam yan? Si Linfang ay may napaka-intriga na pakiramdam. Sa sandaling may naintindihan siya, mas lalo rin siyang nawalan ng malay. Susubukan ko ulit. Naisip ni Linfang. Walang pag-aaksaya ng oras, muli niyang binomba ang pinto gamit ang kanyang kamao, walang silbi. Wala na namang silbi. Sa pagkakataong ito, hindi na kayanan ni Linfang ang sakit na dulot ng ganting pag-atake, naglalaman pa ito ng nakamamatay na enerhiya. Nakamamatay na enerhiya. Natigilan si Linfang, bigla siyang may naisip. Kaya ganyan.
Sa isip ni Lin Feng habang nakangiti. Sa bawat pag-atake niya, ang counter-attack ay mas malakas kaysa sa kanyang sariling pag-atake. Ang counter-attack ay naglalaman ng isang malakas na nakamamatay na enerhiya na hindi nakikita. Paano kung atakihin niya ang pinto na parang tao? Kung aatakihin ni Lin Feng ang pinto habang inilalabas ang kanyang nakamamatay na enerhiya, maiiwasan niyang ma-counter-attack sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang sariling nakamamatay na enerhiya upang labanan ang enerhiya na inilabas mula sa pinto. Nakatago ang nakamamatay na enerhiya na iyon, hindi niya ito nakikita at napakalakas nito. Nang sa wakas ay may plano na si Lin Feng, tumitig siya sa pinto nang may kislap sa kanyang mga mata. Mabilis siyang sumugod muli. Boom! Muli niyang inatake ang pinto ng buong lakas at nakakatakot na nakamamatay na enerhiya. Muling mag-counter-attack ang pinto gamit ang sarili nitong nakamamatay na enerhiya. Ngunit sa sandaling iyon, itinaas ni Lin Feng ang isang pinalapot na espada na puno ng malakas na layunin ng espada. Ang nakamamatay na enerhiya na nagmumula sa pinto ay agad na nawasak ng nakamamatay na enerhiya ni Lin Feng. Ang kanyang nakakatakot na nakamamatay na enerhiya pagkatapos ay bumagsak sa pinto. Gotcha! Isang banayad na tunog ang pumuno sa hangin. Bumalik si Lin Feng sa isang iglap at binawi ang kanyang nakamamatay na enerhiya kasama niya, ngunit hindi tumigil si Lin Feng, sumugod siyang muli sa pinto at nagsimulang umatake. Makalipas ang ilang beses, umatras siya at nakangiting tumingin sa pinto. May mga ilang bitak sa pintuan. Hindi man nasira ang pinto, malapit na itong gumuho kasama ang naipon na pinsala. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 500, ang mahiwagang pagkikita. Gotcha! Isa pang pag-atake ang damapo sa pinto. Patuloy na binomba ni Lin Feng ang pinto. Parami ng parami ang mga bitak na lumalabas sa pinto, parang malapit ng gumuho. Ang isa pang pag-atake ay sapat na, naisip ni Lin Feng na may ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Muli siyang nag-ipon ng bilis at isang malakas na sumisipol na hangin ang muling lumabas mula sa kanyang kamay habang siya ay sumugod sa ere. Pahinga. Sumigaw si Lin Feng ng napakalakas at binomba muli ang pinto gamit ang kanyang kamao. Sa sandaling iyon, walang dagandong o hagong, tanging kaluskos lamang, ang pinto ay nasira at gumuho at naging pulbos. Sa wakas ay nasira ang pinto. Sa wakas ay matutuklasan na ni Lin Feng kung ano ang nasa likod ng pinto. May isang sinaunang daanan, isang daanan. Napakakitid nito na 2 o 3 tao lang ang kayang i-accommodate. Ang hangin ay napuno ng misteryoso at misteryosong chi. Hindi ito eksakto kung ano ang naisip ni Lin Feng. Akala niya kapag bumagsak ang pinto, makikita niya ang isang bundok ng hindi kapani-pani walang mga kayamanan at kakayahan ngunit sa halip, walang iba kundi isang mahabang makitid na daanan na tila walang katapusan. Walang nakakaalam kung saan patungo ang daanang iyon. Walang nakakaalam kung gaano rin ito kalalim. Si Lin Feng ay hindi matatag. Nasa templo pa rin siya at sa wakas ay nasira na ang pinto, ngunit nang makitang daanan lang iyon, naisip niya, may punto pa ba na magpatuloy? Hindi ko kaya, gumawa ako ng napakalaking pagsisikap na sirain ang pintong iyon, kailangan kong makita kung ano ang nasa loob. Naisip ni Lin Feng na may matalim na liwanag sa kanyang mga mata. Parang napakalalim at misteryoso ng daanan na iyon, ngunit dahil nagsikap akong sirain ang pinto, kung aalis lang ako, sayang naman. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa wala. Naisip ni Lin Feng habang pasulong. Agad siyang pumasok sa pasilyo. Maaaring mapanganib ito ngunit maaari rin itong magbigay sa kanya ng hindi kapani-paniwalang mga pagkakataon. Kailangan lang niyang maging mapagmatsyag. Pumasok si Lin Feng sa daanan at biglang nakaramdam ng kahanga-hanga ngunit kakaibang sensasyon. Mag-isa lang siya sa daanan, walang ibang nakikita at nagbago ang paligid. Tumingon si Lin Feng, ngunit hindi niya makita ang templo kung saan siya pumasok. Para siyang tumapak sa ibang mundo, nag-iisa lang siya. Ito ay isang ilusyon. Si Lin Feng ay natulala. Iyon ay isang ilusyon. At saka, ang ilusyon ay sobrang misteryoso, sa isang iglap, nagbago ang kanyang paligid. Isang matalim na sipol ang lumabas sa hangin. Nagulat si Lin Feng. Tumabi siya tapos may liwanag na dumaan sa katawan niya. Ramdam na ramdam niya ang pag-init ng kanyang pisngi. Bukod sa isang ilusyon, mayroon ding isang killing formation. Natigilan si Lin Feng. Paano mapanganib? Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Ang CP ay naglalaman ng isang ilusyon at isang killing formation, siya ba ay papatayin? Hindi nang ahas si Lin Feng na maliitin ang potensyal na pumatay ng pagiging nakulong sa isang ilusyon. Noong nakaraang pagkakataon, sa Nine Palace Dragon Formation, kahit ilusyon lang iyon, pinatay ang mga tao sa loob at itinapon sa ilusyon ang mga katawan nila. Namatay sila habang nakakulong sa loob. Ang potensyal na pumatay ng isang ilusyon ay hindi dapat basta-basta. Maaari siyang mamatay. Dalawang tunog ng pagsipol ang pumuno sa hangin at malinaw na nakita ni Lin Feng. Si Lin Feng ay tahimik na nakatayo. Nararamdaman niya ang hangin sa kanyang katawan. Kaagad pagkatapos, ginalaw niya ang kanyang kamay at tumago sa kapaligiran, na sinira ang dalawang paparating na pag-atake. Siya ay inaatake ng mga palaso. Naputol ni Lin Feng ang dalawang arrow na iyon gamit ang kanyang kamay at agad itong bumagsak sa lupa para makita niya. Whoosh! Tumitaw ang iba pang mga tunog, gumalaw si Lin Feng na parang hangin at umiwas. Dumaan ang isang talon na nagpapaliwanag sa buong kapaligiran. Nakakatakot na lugar. Naisip ni Lin Feng. Namangha siya, sa kalsadang iyon, walang tigil ang pag-atake. Maaari siyang mamatay anumang oras. Nagtataka si Lin Feng kung ano ang layunin ng daanan. Ginawa ba ito para pumatay ng tao? Kung ito ay ginawa lamang upang pumatay ng mga tao, bakit kailangan nilang gawin itong tila napakahiwaga? Hindi naniniwala si Lin Feng na ang sinaunang templo ay ginawang biro para akitin ang mga tao.
Kumikislap ang kanyang mga mata at nagpatuloy siya sa paglalakad. Lalong naging determinado siyang hanapin ang misteryong pinoprotektahan ng husto, hindi na siya nag-alinlangan pa. Whoosh! Patuloy na pumupuno sa hangin ang mga sipol. Lumitaw ang mga arrow at blades mula sa bawat direksyon at umatake sa direksyon ni Lin Feng. Mas nakakatakot pa sila kaysa sa mga naunang pag-atake. Asar! Galit na sigaw ni Lin Feng. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang dalisay na chi sa bawat direksyon na kasing talas ng isang espada. Ang mga arrow ay agad na naputol sa ilalim ng chi at hindi na nila maabot si Lin Feng. Huminga ng malalim si Lin Feng at tumingin sa daanan. Natigilan siya, biglang may pumasok sa isip niya. Isang mahiwagang ilusyon. May kung anong kitayog at matayog na parang bundok ang lumitaw sa kanyang isipan. Ito ay isang itim na estatwa na kasing laki ng bundok, tila walang makakaatake sa makapangyarihang rebeltong iyon. Ano ang nangyayari? Ang puso ni Lin Feng ay tumitibok ng mas. Kumikislap ang estatwa na iyon, saglit itong lumitaw sa kanyang isipan at pagkatapos ay nawala muli kaagad pagkatapos. Ngunit sa rebeltong iyon, may nakitang bakas ng layunin si Lin Feng. Sinusubukan ni Lin Feng na makita ang estatwa sa kanyang isipan, hindi siya sumusuko. Layunin. Bulong ni Lin Feng. Pagkatapos ng pagsasanib ng lupa, nagkaroon ng layunin. Ang hindi nakikitang estatwa na iyon mula noon ay tila may sariling layunin. Ipinikit ni Lin Feng ang kanyang mga mata at ginamit ang kanyang puso upang maramdaman ang kanyang paligid, upang madama ang mga misteryo ng sinaunang daanan na iyon. Ang sumisipol na hangin ay humahaplos sa kanyang katawan, nagsimulang gumalaw si Lin Feng na parang hangin at biglang nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang sensasyon. Sinisikap niyang maunawaan ang mga misteryo. Muling lumitaw ang estatwa at lumitaw ang isang misteryoso ngunit mystical pattern sa kanyang katawan. Ang rebulto ay nagmistulang estatwa ng isang galit na Buddha, na naroon na mula pa noong unang panahon, na parabang ito ay walang kamatayan at hindi nasisira. Bukod pa rito, may isa pang sensasyon si Lin Feng, malinaw niyang naramdaman ang mga ugat ng rebulto. Ang mga ito ay hindi kapani-paniwala, nararamdaman niya ang lahat ng mga ugat na nagdudugtong sa bawat molekula ng rebulto. Ano yan? Ito ba ay isang kasanayan? Naisip ni Lin Feng na ang puso ay tumitibok. Maaari bang gumamit ng kasanayan ng estatwa na iyon? Gusto ba ng rebeltong iyon na maunawaan niya ang isang kasanayan? Ngunit ang kasanayan ay wala sa isang libro, ito ay nakasulat kahit saan, walang sino man ang nagsasabi sa kanya kung paano ito ginanap. Naramdaman lang ni Lin Feng ang mga ugat sa loob ng rebulto. Ito ay lubhang mahiwaga. Ito ay hindi maisip, si Lin Feng ay nabigla ng hindi masabi. Ngunit sa kanyang intuition, naramdaman niya ang mga misteryong dumadaloy sa mga ugat na iyon, masasabi niyang ito ay isang napakalakas na kasanayan.